Nalito na po ba kayo mga kababayan sa tinatakbo ng trial sa ikalimang araw ng impeachment trial mga kababayan ni VP Sara Duterte? At marami na nga nalito kasi maraming paraan na ginagawa kanina kung saan medyo nililihis, obvious naman na nililihis dun sa dapat na pinag-uusapan. Ano po ang tinutukoy po natin? Ang nakalagay po sa articles of impeachment, yung betrayal of public trust dahil sa nagawang mga statements, sa mga utterance of statement ni VP Sara kung saan pinagbantaan niya ang pamilya Marcos, ang mag-asawang Marcos at ang dating Speaker of the House si Martin Romualdez. Yun po kasi yung facts ng kasong to kung totoo ba yung banta na alam naman natin sinasabi ng witness seryoso at totoo, serious and real yung banta. Pero napunta na po tayo kung saan-saan mga kababayan, pati mga senador na hilo na, nalito na, Kasi po, pinapasok nilang maigi yung inciting to sedition o yung yung paghihikayat na lumaban sa gobyerno. Mga kababayan, yung po ay bukod na kaso na ililitis sa trial court na hindi, ang pagkakaalam po natin, hindi po yan kasama dyan sa articles of impeachment. Bagamat, mga kababayan, yan po ay isa sa naging rason at isa sa pinupunto ng prosecution kung bakit may betrayal of public trust. Kaya disisay po dun sa punto kung impeachable offense ba yung threat. Di ba yun ang pinupunto ng depensa? Ang sabi naman ng prosecution, ito ay dahil sa betrayal of public trust. Sila kasi nagsabi 32 million ang bumoto kay VP Sara. Di 32 million din dapat ang iniisip nila na pinagtaksilan dahil yung binantaan yung presidente na yung video na narinig nating lahat mga kababayan, hindi naman nila kailanman dininay. Sa katunayan, ginagamit nila yung video na yon pang cross-exam mga kababayan. So, ibig sabihin, tanggap nila na totoo yung video. Ang tanong nga kung may banta ba o hindi. Kaya maganda yung punto ni Senator Pia Cayetano nung tumayo siya na para bang lalo niyang natulungan yung prosecution mga kababayan. Parang lalo niyang diniin ang depensa sa puntong ito na hindi halata kung ano ang bias niya mga kababayan. Kasi pinaghihinalaan niya na yan ay papabor. Siyempre of course sa mga Duterte. Pero dahil sa tanong niyang yung kanina mga kababayan, medyo nakalamang palalo ang prosecution. Bakit? Pinadefine niya Sinabi niya doon sa tatlong mga yung prosecution, yung defense at yung witness mismo, tinanong niya, ano ba sa inyong appreciation, sa inyong kaisipan ang isang grave threat? Alam naman po natin sa Revised Penal Code 282 kung anong sinasabi ng threat, So malinaw, sinabi ng prosecution, ang mga elemento ng grave threat, kapag kasi pasok ka sa elemento ng isang krimen, yun ang magiging kaso mo. Halimbawa, sa pagkakataong ito, grave threat. Pasok ba siya sa mga elemento ngayon? Yun ang dapat pinag-uusapan. Kaso nga po, nalilihis. Ang pinupunto ng iba, conditional naman daw. Kapag hindi namatay si VP Sara, hindi naman papatayin si BBM. Which is napakadelikado at wala namang sinabi sa batas, kailangan conditional. Mga kababayan, puntahin po natin ano po ba yung elemento ng grave threat talaga. Yan kasi dapat malinaw sa atin lahat mga kababayan. Unang-una, ang sabi sa 282, kapag ikaw ay ang pagbabanta ay pag yung tao ay nag-interest na mag-inflict ng harm sa isang kapwa-tao, sa property o sa pamilya ng tao. Halimbawa po, sabi dito sa mga elemento mga kababayan, the offender threatens another person. Paano niya tinreten? Kapag may wrong constituting a crime, mga kababayan, like serious physical harm o kung ano man kahit sa property niya, yun that threat is grave mga kababayan. Isa pa po yan, kapag kinarried out na yung ibinanta mga kababayan, lalo yan nagiging mabigat kasi hindi na basta threat yun. Kapag in-execute na, kinonsummate na yung banta, kung pagpatay ang banta, di lalabas murder yun. Di ba? Tapos po, yung that threat is made orally or verbally mga kababayan, or writing or through
other party. Sa pagkakataong yan, mga kababayan, narinig ng lahat eh. Kasi live yun eh, di ba? Meron po silang meeting kumbaga. At mga kababayan, yung the offender, yung nagbanta, ay talagang may intense the threat to be executed, mga kababayan. Talagang seryoso siyang ipatupad yun at may capability siya, may kakayahan siya. Yan yung mga dapat na pinag-uusapan. Pero dahil nga mga kababayan, napunta na tayo sa kung ano-ano, kaya maganda yung sinagot ng prosecution kay Senator Pia Cayetano kasi dapat merong mga precedents kasi mga kababayan, may jurisprudence ang korte, katulad na nga lang yung Garma versus People of the Philippines, mga kababayan, kung saan doon sinasabi, hindi naman kailangan itrato na seryoso ang isang banta dahil lamang sa nagreklamo o kaso yung binantaan. Dapat, kung ang isang banta ay kitang-kitang seryoso, kailangan, pwede nang tanggapin nyo na banta talaga. Hindi na kailangan magreklamo pa yung binantaan. Kasi mga kababayan, ang napapansin natin dyan, yung ginagawa ng depensa na pumupunta sa teknikalidad na mali yung date, mali yung ganyan, hindi nila sinasagot yung pinag-uusapan eh. Pumunta sila sa inciting to sedition, pumunta sila sa, inimbestigahan nyo rin ba yung banta sa buhay ni BP Sara? Malinaw naman ang sagot mga kababayan eh. Sinubukan isampina, patawag sila, hindi naman sila dumadating. Paano makakuha ng impormasyon? Ito may malinaw na ebidensya, narinig, napanood, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ng mga yung sa Romanov na pinag-uusapan kanina, para nga sa akin, ano pa yun makakatulong pa yun lalo sa prosecution eh. Kasi kung talagang, kasi sa kanila nang galing yung salitang Romanov di ba? Kay Baste. Kaya ang punto lang doon mga kababayan, yung paglilihis nila, nakakagulo sa sistema, nalilito ang mga tao. Ultimo si Senator Tito Soto nga, nalito na eh. Kasi tumayo na siya eh. Ano ba tong, nasa na ba tayo? Kumbaga, kasi nawala na sila sa threat eh. Yun ang kaso eh. Di po ba mga kababayan? Tapos may sinabi din pong kaso. May sinate na case, yung Paera versus People, na hindi nga kailangan ng complainant para maisampa yung kaso ng threat. Kasi nga, ang private case naman kasi, yun dun lang ata kailangan, yung matanda ko, sa private case, dun kailangan magkaroon ng complainant, Pero itong mga ganitong kaso, threat, hindi mo na kailangan yan, mga kababayan. Kaya nangyari dyan, ang kailangan lang patunayan, mga kababayan, the only thing that needs to be proven is kapag yung nagbanta, talagang intention niyang i-execute yung banta. Yun mga kababayan. Actually nga po, napansin din natin na kanina yung of course to the rescue kanina sila Cayetano, Alan Cayetano, din si Robin Padilla, pero sa isang video ko po yan tatalakayin. Pero malinaw lang sa atin na wag po ang ating paalala pala, wag tayong malito mga kababayan. Ang articles of impeachment na ating tinatalakay ay pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente, First Lady at ng dating Speaker House of Representatives. Yung ibang palabok na ginagawa nila, nanglilito na lang eh. Di po ba? Walang merito. Kumbaga, hindi naman na-alter yung katotohanan na binagbantaan ni BP Sara si BBM. Hindi naman nabago ang katotohanan na talagang sinabi niya yung mga sinabi niya. Di po ba? Yun ang hahatulan kasi. Totoo ba yung banta? Nangyari ba yung banta? At intention ba niya talagang gawin yung banta? Yun yung mga tanong mga kababayan. Hanggang dito po muna. Maraming pong salamat mga kababayan. Sana po subscribe kayo, comment at like. AJ Commentaries po. Salamat po sa inyo.